Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Ano po yan, depende po yan sa estado ng babae and lalaki po. Kapag po mas maganda po yung trabaho ng babae, therefore, siyempre po mataas po yung sweldo niya. And then, kapag naman po yung lalaki po is yung sweldo po niya is nasa average lang po or yung nasa minimum lang po ng sweldo dito sa Pilipinas, mas discard po yung babae. Pero pag po baliktaran naman po, kapag po yung lalaki po yung mas mataas yung sweldo, yung lalaki naman po yung mas ma-discard po. nakadepende po kasi yan sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ng babae at lalaki. Kung mas favorable po sa kanila na babae yung mag-work, syempre po mas mataas po yung sahod ng babae kaysa sa lalaki. Para sa akin, hindi naman po. Kasi siguro nagkataon lang na mas mataas yung sweldo ng babae kaysa dun sa lalaki. And also, baka yung lalaki mas pa-discard sila sa ibang bagay. Hindi po. Kasi base po sa yung sa may buhay po natin ngayon, hindi naman po porket mataas yung kita ng babae is less discarded na po yung lalaki. Depende po kasi yun sa ginagawa nila eh. Kanya-kanya po kasi tayong kalakasan. Hindi naman po lahat binibase lang sa trabaho, sa kinikita, kung saan makikita na madiskarte. Minsan nga po yung, kunwari po, example lang, kunwari po yung mga hindi nakapagtapos, mas diskarte pa sila sa mga merong diploma, di ba yung ganun po? Depende po kasi po iba-iba po yung profession ng babae at lalaki. Kung mas mataas naman po yung trabaho ng babae, mas lamang po yung magiging sahod niya. Kumbaga, depende po sa trabaho nila kasi hindi naman po pare-pareha sila ng magiging profession. Kaya po, kung ano po yung position nila sa trabaho, ganoon din po marirate kung sino yung mas mataas. Kaya po kung kunwari po kung yung babae doktor, tas yung lalaki businessman, depende po sa takbo ng business niya kung maganda po din sa babae, may po siya, specific po siya na sahod na kinikita na fix po, na mas mataas, ganun po. Mas madiskarte po yung babae, especially if na-hone niya yung skill set niya into what she does in earning her money. Kasi po, if hindi naman ganun kahasa, I think depende pa rin po. Pero for me, if nahasa niya po talaga yung skills niya, mas mataas po talaga yung magiging sweldo niya. Depende po yan sa panahon ngayon dahil nakagawian naman po nating mga Pilipino na mas discard talaga ang mga lalaki. Way back before. Pero sa modern era kasi po natin, depende na po yan eh. May masabing nag-aral ka and at the same time, madiskarte ka. Same din po yun sa equality ng gender ng babae at lalaki. Sa panahon ngayon, masasabi nating pag babae mas madiskarte. Totoo yan. Merong point na totoo and merong point na nagagalit din yung opinion ng lalaki kasi lalaki sila, yung ego nila, parang hindi nila kayang protektahan. Sa mga panahon ngayon, depende na rin sa... Nakita ko kasi, nung pandemic, mas nag-boom yung live selling, mas maraming nawalan ng trabaho, especially. And of course, nasa loob lang tayo ng bahay. Ang nakita kong isang point na madiskarte talaga yung mga babae is yung live selling. Kung iba't ibang variant yung binibenta nila, at the same time, ito makita kahit nasa bahay lang. Pero mostly kasi nang nawalan sa trabaho nung pandemic is skills na ginagamitan ng face-to-face ng bagay na hindi pwedeng gamitan ng home, work at home lang. And doon ko lang masasabi na sa panahon ngayon, mas madiskarte nga yung babae. Hindi po, kasi po, meron po kasi mga trabaho or mga tao na nagtatrabaho pero hindi ganun kalaki yung nagiging sahod nila. Hindi natin masasabi na mas diskarte yung babae sa lalaki kung basehan lang yung sahod, kasi meron mga tao na todo kayod, todo trabaho pero hindi talaga kayang iangat yung sweldo or yung po natin. Hindi lang po naman sa babae, depende rin po yun. Kung sino po yung mas mataas ang sahod, sila po talaga yung madidiskarte. Kasi sabihin man po natin na hindi po pantay-pantay ang pagpapasweldo ng lahat ng kumpanya. Meron pa rin po kasi tayong tinatawag na effort. Pwede pa rin po naman natin na dumiskarte po tayo ng ibang trabaho or ibang sidelines. Kung gusto po talaga natin kumita ng mas malaki po sa trabaho mas malaki po sa pinapasahod po ng trabaho po na meron po tayo ngayon.
Boses ng mamamayan. Gusto ko sana yung bilang estudyante. Iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey.